Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't magdiwang at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang kaloob niya, at gayon din para sa pagkaparangal natin sa pagsilang na Mahal na Birheng Maria. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng panimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap na ibayong kapayapaan sa kapisan ng pagsilang ng Mariang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ang mahal na birhen ay itinuturing ng simbahan na itinalaga ng Diyos sa mulat mula pa ay pinawalang sala bilang ina ng Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya mang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapan. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita puon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihan sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal.
Sa mabuting balita, inilalarawan ang paglilihi ng Birhen sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagsilang ni Maria ay kaugnay din ng paghirang sa kanya bilang ina ng manunubos. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakarda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpang nagdadalang tao. Ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, dito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siyang maliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat, manganganak na isang lalaki, at tatawagin tong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kanina sa FB, sabi, gulatin daw si Father. Ang kantayin sa entrance song, Happy Birthday. Ba't kaya hindi kinanta? Ba't kaya hindi kinantas na Happy Birthday ang entrance song? Subukan nyo lang. Yun lang. Sabi po ni San Maximilian Kolbe, wag daw po tayong mangamba na parangalan, mahalin ng lubusan ang mahal na ina. Dahil nakatitiyak tayong hindi natin kayang higitan ang pagpaparangal ni Jesus ng Diyos, ang pagmamahal niya sa kanyang inang si Maria. Hindi natin kayang higitan yung pagpaparangal at pagmamahal ng Diyos na inilaan niya para sa ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Alam niyo mga kapatid, tuwing kapistahan patungkol sa mahal na Birheng Maria, masayang-masaya tayong mga Pilipinong Katoliko. Nakapagkapistahan na mahal na Birhen, tiyak na marami ang magsisimba. Pero kung masayang-masaya tayo, pinagdiriwang natin ito,
yung mga anti-Catholics, masaya rin. Bakit? Kasi ito yung pagkakataon para pabulaanan o sabihin natin, i-criticize naman tayong mga Pilipinong Katoliko sa sobrang pagpapahalaga, sa sobrang pagmamahal natin sa mahal na Birheng Maria. Di ba sabi nga sa Maximilian Kolbe, huwag tayong mabagabag na sobrang pagmamahal, pagpapahalaga sa mahal na Birheng Maria dahil nakatitiyak siya na hindi natin kayang lampasan o lagpasan ang pagkaparangal na ginawa ng Diyos sa mahal na Birheng Maria. Kung kaya't hindi tayong unang nagparangal. Tandaan niyo ho iyan. Hindi tayong unang nagparangal sa mahal na Birheng Maria, kundi ang unang nagparangal, walang iba kundi ang Diyos. Papaano? Sa ating pong unang pagbasa mula sa Sulti San Pablo sa mga taga Roma o Colosas, ay ating natunghayan dito na yung pinawalang sala niya ang mga tao. Pero hindi lang ang mga tao, kundi mismong ang mahal na Birheng Maria. Sa simula't-simula ng kanyang buhay, ay pinawalang sala niya. Ibig sabihin, hindi nabahiran ng anumang uri ng pagkakasala ang mahal na Birheng Maria. Kaya tayo meron na tawag na dogma ng Immaculate Conception na yung kalininisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Kaya dito makikita kagad natin na ang Diyos sa pasimula't-simula ng buhay ng mahal na Birheng Maria, pinarangalan na siya. Pinarangalan niya ng Diyos ang mahal na Birheng Maria. Ngayon, sa Ebanghelyo, ay ating natunghayan din dito ang sanaysay na kapanganakan ng ating Panginoon. Pero dito, isinaad din na maglili ang isang dalaga at mga anak itong isang lalaki at itatawaging Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At ang tinutukoy dito na dalaga, walang iba, kundi ang mahal na Birheng Maria. Pero, hindi ho ba kayo nagtataka? Sa Ebanghelyo, walang nabanggit tungkol sa birthday ni Mama Mary. Di ba? Galugugin man natin ang buong banal na kasulatan, hindi natin matatagpuan ang tungkol sa panganakan ng mahal na Birheng Maria. Pagbalik-balik rin man natin ang banal na kasulatan, hindi natin ito matatagpuan. Ang matatagpuan natin ay ang kapanganakan ng kanyang anak na si Jesus. Bakit? Bakit si Jesus? Sa mari nating makita dito ay ito. Si Maria, isang babae. Pag naging dalaga siya, babae pa rin siya. Pag nag-asawa siya, ang tawag pa rin natin sa kanya ay asawa na babae. Pero, pag nagkaanak na siya, hindi na natin siya tatawaging babae. Kung anong tatawag natin sa isang babaeng nanganak na, ano yung tatawag natin sa kanya? Ina. So, ang pagiging ina ni Maria ay parating may kaugnayan sa kapanganakan ng kanyang anak na si Jesus. Ang pagiging ina ni Maria ay parating may kaugnayan sa kapanganakan ng kanyang anak na si Jesus. Ngayon mga kapatid, sa araw ng pagdiriwang natin ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, ilang mahalagang bagay na nais kong pagtuunan natin ng pansin. Una, ito. Ang malawakan at malalim na debosyon, pagpaparangal natin sa mahal na Birheng Maria sa ating mga Pilipinong Katoliko ay hindi matatawaran. Pero itong paalala sa atin ng tunay na pagpaparangal, ang tunay na debosyon sa mahal na Birheng Maria ay hindi dapat humihinto sa Kanya, kundi ito ay
nagdadala patungo sa kanyang anak na si Jesus. Ang tunay na pagdedebosyon, pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria ay dapat dinadala tayo sa pagmamahal natin sa kanyang anak na si Jesus. Totoo, napakalawak ng ating debosyon at pagmamahal sa mahal na Birheng Maria. Mas marami pang imahen patungkol sa mahal na Birheng Maria kung ikukumpara natin sa kanyang anak na si Jesus. Mas marami. Yun nga lang, dapat kung titignan natin, kung natuloy yung ating Grand Marian Procession, may 20 imahe na mahal na Birheng Maria ang ating makikita sa ating parokya. Pwede natin na ituloy dahil dulot ng yung lagay ng panahon dito mga nagdaang araw, walang kasiguraduhan. Mas marami. Pero yun yung pinapaalala sa atin sa araw na ito. Ito hindi dapat humihinto sa mahal na Birheng Maria, bagkus ito ay humahantong, nagdadala sa atin sa pagmamahal natin sa kanyang anak na si Jesus. Dahil kung hihinto tayo sa mahal na Birheng Maria at hindi tayo mapapalapit sa kanyang anak na si Jesus, anong silbi ng ating pagdedebosyon? Kahit na gaano karaming kaganda ng damit na ginagawa natin para sa mahal na Birheng Maria, kahit na napakaraming imahen patungkol sa kanya, ang alagaan natin at makita natin, pero kung ito hindi magdadala sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus, wala itong saysay. Wala itong silbi. Kaya ang tanong sa atin ngayon, gaano ba tayo kalapit sa kanyang anak? Saan tayo dinala ng ating pagmamahal sa mahal na Birheng Maria patungo sa kanyang anak na si Jesus? Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang pinakaunang milagrong ginawa ng Panginoon ay naganap sa isang kasalan sa Cana, Galilea. Numapasing ubos na ang alak, anong ginawa ng mahal na Birheng Maria? Lumapit sa anak at sinabi, wala nang alak. Ang sagot lang ng Panginoon ay, Ginang, wag mo akong pangunahan. Pero ang sagot ni Maria, anong ginawa ni Maria? Bumaling siya doon sa mga alipin. Anong sinabi ni Maria? Gawin ninyo kung anong sasabihin niya sa inyo. Gawin ninyo kung anong sasabihin niya sa inyo. Yan ang tunay na pagmamahal, yan ang tunay na pagkaparangal sa mahal na Birheng Maria. Ang matuto tayong sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Anong aral ba ng Panginoon ang nais sa buhay na natin? Isang halimbawa, yung aral ng pagkapatawad. Madamot ba tayo magpatawad o hindi? Madamot ba tayo magpatawad o hindi? Napatawad na ba natin ang mga nakasakit sa atin? Napatawad na ba natin ang mga nagkasala sa atin? Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal at pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria ay dapat magdala sa atin sa kanyang anak na si Jesus at sa pagdadala sa atin sa kanyang anak na si Jesus, natututo tayong sumunod sa kanya. Tandaan natin ang sinabi ni Maria, gawin ninyo kung ano ang sasabihin niya sa inyo. Pangalawa, ito. Kapag birthday ni Mama Mary, karamihan sa simbahan, ang nakapatenteng imahen ay La Niña Maria, yung batang si Maria. Pero dito sa ating parokya, 3. Yung La Bambina, yung sanggol, si La Niña, na chibi, di man namumutok yung pisngi,
at si La Virgencita. Yung tatlong iyan. Pero kadalasan ang nakapatente sa mga simbahan ay yung La Nina, yung batang si Maria. Pero bakit ang bata? Bakit ang La Nina? Kasi, ganito, para sa atin, ang bawat pagsilang ng bata, ng sanggol, para sa atin, hudyat ng ano, nagdudulot ng ano, pag-asa. Di ba? Pag-asa. May sinilang na naman. May panibagong pag-asa naman ng ating pamilya. Mag-aahon sa atin sa kahirapan, magtataguyod sa atin. Pero higit doon, sa pagsilang kasi na Mahal na Birheng Maria, itinuturong na pagbubukang liwayway ng kaligtasan. Yung pagsilang na Mahal na Birheng Maria ay pagbubukang liwayway ng kaligtasan. Dahil sinilang na ang magiging ina ng tagapagligtas, ito na, unti-unti ay nababanaagan na natin ang kaligtasan. Kaya siya tinatawag nating morning star. Diba yung morning star? At di ba sinasabi rin natin na ang bawat pagbubukang liwayway ay nagdudulot, naguhudyat ng panibagong pag-asa. Si Maria, yan ang pinapaalala sa atin. Ang bawat buhay na sinisilang ay tanda ng panibagong pag-asa. O dili kaya sa bawat pagdiriwang natin ng kaarawan, anuman po ang edad natin, ay panibagong taong ibinibigay sa atin ng Diyos na puno ng pag-asa. Kaya ho tayo, magbe-birthday, ipagdiriwang ho natin ang ating birthday. Huwag niyong sasabihin na, tumatanda naman ako pag ako'y magbe-birthday. Kundi sa bawat pagbe-birthday ay panibagong pag-asa. Yung panghuli, o doon pa rin sa La Nina, o kay sa La Bambina, kung bakit bata, kung bakit sanggol, ito, yung security. Yung security. Pag sabi natin security, yung pagtitiwala. Nagtitiwala ang bawat sanggol, ang bawat bata na merong nangangalaga sa kanya, na merong magtatanggol parati sa kanya. At hindi, ganun ang katotohanan sa ating buhay. Marami tayong pinagdadaanan. Malamang iba sa inyo dito, mayroong mga problema, may mga alalahanin, may sakasang miyembro ng pamilya, hindi makabayad ng utang, pero pagtiwala tayo sa pangangalaga ng Diyos. Si Maria, may balita sa kanya ng anghel na siya magiging ina ng kataas-taas, ina ng Diyos na magkakatawang tao. Hindi man niya ito lubusang naunawaan. Pero nandun yung pagtitiwala niya. Nandun yung pagtitiwala niya. Na hindi siya iiwan. Hindi siya nag-iisa. Sa halip, sasamahan niya ang kanyang anak at sasamahan siya ng kanyang anak. Tiwala. Seguridad. Mga kapatid, ngayong kaarawan ng Mahal na Birheng Maria, patuloy tayong magpasalamat sa Diyos. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos
sa pag-asa sa kanyang pangalaga. At gayon din sa patuloy niyang pag-akay sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal, paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kay isa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsilang na mahal na Birhen, dumating na sa huling yugto ang katuparan ng panukala ng Ama para sa kaligtasan ng mundo, at halina't ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na may walang takot na ipahayag ang mabuting balitang ipinagkatiwala sa Kanya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang pananampalataya naway mabuksan ang isipan at kilalanin ng Panginoong nagkatawang tao para sa ating lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inanaway makatanggap ng nararapat na pagmamahal at paggalang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway makabalik sa kawan ang mga naligaw na landas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nawa nating yumaoy, isinilang sa buhay na ay makanabang sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mahabaging Ama, kasama ng pinagpalang Birheng Maria, lumuluhog kaming ipagkaloob mo ang aming kahilingang umuusbong sa amin ng pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inilawal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat taklugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong kapistahan ng kapagsilang na mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong pinili maging ina ng iyong anak, nang isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay, ng iyong anak na kanyang isinilang, bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sang hala ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa
lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at
kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, ang mga kasalanan Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
singkain ng Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayin mo ang iyong sambayanan sa pinagpasagsalo-salo mo sa piging na banal, sa kapisan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy na mahalin ang ating Panginoon kaysa ng mahal na Birheng Maria. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.